ng buhay na walang hanggan. John 1:1-14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ang gaya ng sa tanging anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Timothy 8:9. Romans 8:9. Romans 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Nasa espiritu. Teka lang. Nasa espiritu. Nasa espiritu. Yabang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos. Galang nabablanka ko. Ulit. Balik. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Ano ba yun? Subalit kung ang espiritu ni Kristo. Subalit ang espiritu ni Kristo. Kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Okay. Ayan. Thank you, Tita Susan. Although, kakadagdag ko lang kanina, no? Nakakatuwa na inano din ni Tita Susan, no? Romans 8:9. Medyo nakakalito pa yung Romans 8:9. Sige pa. Pwede pa siguro. Ano po, Tita? Na-memorize ko na yung Romans na yun. Kaya lang nakakaano yung parang kababaga. Sige, okay lang po. Okay. Sige. Sige po, no? Magpapatuloy muna tayo since 8 minutes past na. Okay. So, sige po. Hello po. Good afternoon sa lahat. So, share ko lang po yung verse. Sige. So, babasahin natin yung verse 20. So, kahapon natapos natin yung verse 19, no? Di ba't hindi na gumagalaw? Teka lang po, nag-ano yung computer ko. Okay. Sige. Maganda na mabasa natin yung 18, 19 at 20 para maano sa mga utak natin yung konteksto, no? Sige, basahin po. Say, pwede pakibasa 18, 19, 20, tsaka 21. Sama na natin 21. Para lang medyo may overview, para hindi ano. Sige, Say. Ganito, wait lang. Dito na sa screen. Okay. So Matthew 1:18
Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, wait lang. Si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pakinig ko yan. Si Jose na kanyang asawa, palibhas ay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria ng iyong asawa sapagkat ang pinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay. Thank you, Sai. So, yan po ang ating babasahin at possible na mabigyan po natin ng focus sa hapon na to. Tayo po ay manalangin muna sa ating pagsisimula. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat po ng iyong ginawa at particularly yung pagpapatuloy po na pag-iingat sa bawat isa. Kami man po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi po nayon sa iyong kalooban o mga salita o mga pag-iisip. Pero salamat Panginoon dahil tunay nga na ang iyong pagpapabanal ay nangyayari sa buhay ng bawat isa. Na patuloy mo po kaming tinuturuan, patuloy mo po kaming sinasaway, tinutuwid at sinasanay sa pamagitan ng iyong salita. O Diyos, salamat dahil sa opportunity na makapag-aral muli ng iyong salita at ito ang magbibigay ng karagdagang ng pagtuturo sa bawat isa, pagpapalakas, pagtitibay at pagtatama. O Diyos, ikaw po ang purihin sa lahat at ang naway ang bawat isa ay patuloy na magpasakop sa iyo, Panginoon, at gawin ang iyong kalooban at ang banal na Espiritu ang magpupuspos sa bawat isa upang gawin ang iyong kalooban. At itong lahat ng ito ay para sa ikapupuri ng iyong pangalan at ikaluluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, balik po tayo sa verse 20. 19 pala, 19. So, anyway, Tol, nandyan si Jobert. Mapapansin mo, si Jobert, si Magala. Jobert, pakita ka. Yes, pakita ka para... Pakita ka naman, sandali. JC. Yan. Okay, pakita ka. Reunion. Okay. Sige Bert, pero kung gusto mo i-off, okay. Pero mas maganda naka-on sana. Okay? Sige. Anyway, going back po, no? Verse 19, sabi dito si Jose na kanyang asawa, palibhas sa isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kayan si Maria ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. So kahapon, nag-focus po tayo sa discussion natin patungkol sa salitang matuwid at lahat po na nakita natin dito na naging reaction ni Jose sa patungkol doon sa kanyang nalaman, no, patungkol kay Maria is pagpapakita po talaga ng buhay ng isang tao na matuwid. At sana clear na po yan sa atin na tayo po ay matuwid dahil tayo ay binayaan at sa pamagitan ng pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa salita ng Panginoon sa panahon nila, lalo na sa panahon nila, yung promise na darating na Mesiya, yun po ang batayan ng pagiging matuwid, no? At bunga nun ay ang pag-aaral ng salita at pagsunod sa kautusan, kung kaya't may kita po natin dito na kung paano nagpakita ng awa si Jose towards Maria and yung pagsunod niya sa
pamamaraan ng pakikipag-divorce, and yun ay sa pamagitan din ng pagpapadala ng sulat ng pakikipaghiwalay. And makikita din natin dito, kahapon hinighlight ko din po no, na tunay po ang virgin birth or yung panganak ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng Birhen. Kasi nga in-highlight natin dito yung yung law, 'di ba, yung kautusan na nagmumula sa Panginoon na kung sino man ang mangangalunya, kahit po hindi pa sila kasal pero itinakda na silang ikasal, ito ay karapat-dapat na patawan ng kamatayan sa pamagitan ng pagbabato. And that, nasabi ko po kahapon, ang kautusan ng Panginoon is ang reflection, no, sumasalamin sa kabanalan ng Panginoon. Okay? At hindi po maaari na ang Panginoon mismo ang hindi susunod sa kanyang kautusan, 'di ba? So kung sasabihin ng mga tao na hindi totoo ang virgin birth, paano 'yun mangyayari? Ang Panginoon mismo ang siyang sumunod at ang Panginoon hindi niya magagawang hindi sundin ang kanyang kautusan kasi nga ito ay sumasalamin sa kanyang kabanalan. So kaya makita natin dito na-highlight talaga yung law na makita natin sa Deuteronomy chapter 20 verses 21 to 23 ata yun, na yun nga, no, at hindi yun mangyayari, hindi yun iba-bypass ng Panginoon. So it shows na tunay po talaga ang kapanganakan. And meron natang additional na maibibigay si Ate Jamie kasi nag-aaral kami kanina and may na-share siya sa akin, nabasa niya. So yung about dun sa Isaiah, about dun sa virgin birth, no? Or sa verse 20 na yun. Verse 20 na lang. Okay, sa verse 20. Sige, mamaya na may dadagdag yun kasi maganda rin yun na mabanggit. So, patuloy tayo sa verse 20. Now, sabi po dito, ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, okay, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria sa iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihin niya ay mula sa Espiritu Santo. So marami po tayong I think mapapag-usapan sa verse 20. So siguro ako na lang po mauna, okay? So dito po sa unang parirala, ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito. Okay, yung binanggit sa verse 19, plano niya po yung gawin. Makikita natin dito, ito po yung plano ni Jose. Okay? Plano ni Jose. Although nagpapakita siya ng pagiging matuwid niya, pero again, ito ay plano ni Jose. Okay? Plano ni Jose. And then, maganda po kung makita natin sa English version din, and even sa Greek translation, itong verse 20. Bakit po? Kasi meron pong salita na hindi po na-include dito sa Tagalog version. Ewan ko lang kung makita natin, pero hindi parang wala tayong equivalent doon. At anong salita po iyon? Yung salita po na behold. Behold, di ba? Narinig niyo na po ba yung salitang behold? Di ba? Kinakanta natin yan. Behold our God. Na. Anyway, wala sana yung ko. Basta yung behold. Yung behold po ay salitang malimit po na ginagamit sa Biblia upang pananda na ang susunod na sasabihin o mangyayari ay kamangha-mangha. Okay? Something that is great, no? So, kung babasahin po natin sa English version, sige, pakita ko na lang po sa inyo. Matthew chapter 1 verse 20. Teka lang po Saan ba yung English dito? Okay, ito. Ito po yung sa English niya, no? But when he had considered this, so yun po yung English nung Tagalog na, ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito. Now, tingnan niyo po, meron pong one word dyan, behold. No? Behold. Ibig sabihin, paghahanda sa atin na, okay, may isang nakakamanghang bagay ang mangyayari. No? Parang ganon.
So, wala lang. Gusto ko lang i-highlight yung behold para maibigyan po ng diin itong susunod po na sasabihin. So, balik tayo sa Tagalog. Ano ba yung sasabihin na yun? Balik tayo. Sabi dyan, ang isang anghel. Okay, ito na po ha. Ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip. Okay? Now, kung titingnan po natin, kung babalikan po natin yung trend no sa Old Testament, ang anghel po ay ang usual na medium, pag sinabi nating medium, pamamaraan, kung saan ang Panginoon ay inihahayag ang kanyang mensahe para sa mga tao at for a specific purpose. Okay? Okay? So, makita natin dito, ito yung paghahayag kung ano ang plano ng Panginoon. So, kanina, makita niyo plano ni Jose. Ngayon naman, makita natin kung ano ang plano ng Panginoon. Okay? Ano ba talaga ang naitakda ng plano ng Panginoon? So, tunay nga po na ang lahat ng mga nangyaring ito ay ang soberanyang pagtatakda at pagpapasya at plano ng Panginoon. So, bakit po natin nasabi yon? Kasi nga po, mababasa natin ang very similar na pangyayari, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa sulat ni Mateo sa chapter 2 verse 12 at verse 13 at verse 19 at verse 22. Okay? Tingnan niyo po ha. Sige, tingnan natin. Makita din natin ito na nangyari sa chapter 2 verse 12. Sabi diyan, palibasay binalaan sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. You see? Binalaan sa pamagitan ng panaginip. And in verse 13, nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi. You see? This is God's providence, no? Guidance, no? Yung pag-lead ng Panginoon kala Jose sa kung ano man ang plano ng Panginoon. And kung magja-jump tayo sa verse 19, sabi diyan, ngunit pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose. So you see, ito yung parang common na way ng hindi pakikipag-communicate, but paghahayag ng Panginoon sa kanyang plano. And the last one is verse 22. Ngunit nang mabalitaan niya na si Arquelao ang nagahari sa Judea, nakahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta doon dahil pinagsabihan siya sa pamagitan ng panaginip. So actually chapter 1 and 2 sa Matthew is patungkol ito sa yung panganak ng Panginoong Jesucristo, yung bata pa siya. So makita natin dito yung plano ng Panginoon. And I think starting chapter 3, doon na po magsisimula yung Teka lang, i-confirm ko lang. Yun, John the Baptist na. So malaki na po sila. So you see, makita po natin dito yung sovereign na pag-work ng Panginoon. And makita natin dito na it is the working of God. Kaya nga 'di ba hinighlight ko po yung salitang behold. Behold, ibig sabihin there is something great na mangyayari, and ang bagay na dakila ay nagmumula lamang sa Panginoon. It will never come from us, but sa Panginoon lamang. So, yun lang po muna ang aking dagdag po muna kayo dito hanggang sa, yun nga po, isang anghel ang nagpakita. No? So, yun po yung komento na aking may bibigay muna para sa panimula. Sige, anyone po na makapag-share? And we're excited. Si Kuya nandyan, so magbibigay ng additional na mga... Sige, una, napati ko si si ka-JC natin dyan. Ayan, nakangiti lang siya eh. Jobert. Okay. So, ayan, makinig-kinig ka lang, tapos comment ka rin pag merong bagay na gusto mong malinaw sa bawat isa sa atin dito. So, first, it's great to know na nandito na tayo sa gospel. Well, the gospel is not just about, ang gospel ay hindi lang patungkol sa isang
subject. No? When we talk of the gospel, ang ibig po sabihin ng gospel, it is talking about everything that is about God or what is decreed by God. Ano yung kanyang kalooban, no? Yung kalooban ng Panginoon that is subdivided into maybe 2 or 3 na katulad ng ang kalooban ng hindi kalooban ng Panginoon na yung mga masasama o yung mga wicked kung tawagin ay mapunta sa kanilang pupuntahan. Pero hindi yun nangangahulugan na hindi rin kalooban ng Panginoon na sila ay mapupunta roon. Alam natin na ang Panginoon ay banal at ang lahat ng hindi kumikilala sa Kanya sa huli ay ang kanilang wala silang ibang mapupuntahan kundi kung saan wala ang Panginoon. Na hindi ko sinasabi na sa impyerno wala ang Panginoon. No, hindi ko sinasabi 'yon sapagkat alam natin that isa sa mga hiyas ng Panginoon o di kaya attribute ng Panginoon is His attributes. He is omnipresent. Sa lahat ng bagay, saan ka magtago, nandyan ang Panginoon. And so, dito nakikita natin yung how rich ang salita ng Panginoon. Dito pinapakita na sa pagsilang ng Kristo ay naganap ang kanyang tawag dito, yung tinatawag na will, God's will. And saan ito masasubdivide tol, yung God's will na to? It is decretive yata ewan ko. It is His decree, no? Kumbaga ito ay magaganap at naganap nga, no? Na ang salita ng Panginoon katulad nung mini-memorize natin John 1:14, naging tao ang salita, no? Naging tao ang sa atin ay naging tao ang Diyos. Okay? John 1:14. And so, habang binabasa yung Matthew 1 verse okay. Saan dito? Yung 20 nga, no? Yung sa NASB or sa NASB, behold, in the angel of the Lord, na ito kumbaga the message is pinaglihin niya mula sa Espiritu Santo. Kumbaga yung dinadalang tao ng Birheng Maria ay mula sa Espiritu Santo. And so sabi nga ni Utol, pag sa Greek language merong magsisimula yung word na behold o kaya tumingin kayo dito, tingnan niyo to, kumbaga kagaya ng yung mga messenger, no? Hindi magbubukas ang isang message na walang notification. Okay? Dapat merong notification. And yun nga, sabi ng salita ng Panginoon, behold, no? Itong dinadalang tao ng Birheng Maria ay mula sa Espiritu Santo. So, we see in here, ano yung kamangha-mangha na yun? Nga kanina tinatanong ko, ano yung kamangha-mangha dito? Well, the answer to that question is that God made flesh. Okay? Siya ay naging tao. At ginawa to ng Panginoon. At hindi to natin ginawa. Hindi tayo ang lumakad. Hindi tayo, hindi tayo yung kalooban natin. Hindi ito ang ating kalooban. Kundi ito ay pagpapakita ng habag ng Panginoon.
And so nabasa nga dito sa text na to, no, na ito ay katuparan sa kasulatan ni Isaiah, yung sa verse 23, narito nagdadalang tao ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na nangangahulugang na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. At ito'y kamangha-mangha, no? At ito ay magiging kamangha-mangha sa taong nahayagan ng salita ng Panginoon. And yeah, doon lang muna yung parang introduction lang yan yung ginawa ko. Actually, hindi siya, wala akong synthesis, parang analysis lang yung ginawa ko doon sa dito sa text na to. Amen. So, yun po yung kamangha-mangha, no? At pwede natin masabi na parang, yun yung parang, actually lahat naman, pero yung masasabi ko po na parang doon talaga yung turning point, doon talaga yung realization ng pagpapakita ng habag ng Panginoon is yung pagiging tao niya, no? Doon kumbaga yung turning point, and doon nagsimula. Hindi nagsimula, I mean in a way na pagsasakatuparan po ng kanyang pangako, ng kanyang pagliligtas at pagpapakita ng kanyang habag at awa. So yeah, we praise God, no? Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. It's such a wonderful showcase ng grace ng Panginoon, no? And so may dagdag ko lang din po, nabanggit din dyan, no? By the way, ito pong sinasabi dito is ang sinabi po ng anghel. It's not Matthew, but sinulat niya lang kung ano yung sinabi ng anghel. Jose, anak ni David. Okay? So ano po yung parang, hindi parang, but ang importance nito is ang pagpapakita talaga. Kasi again, itong sulat na ito ay mainly para sa mga Hudyo. Okay? Na alam po nila ang mga kasulatan, ang mga kautusan at ang mga propeta. And sila po ay naghihintay talaga sa Mesiya. At alam nila na ito ay magmumula sa angkan or sa linya ni David. So, napakagandang panimula sa pagsasalita ng anghel, in which I think ito is magiging supporting ko po sa mamayang sasabihin ko mamaya sa inyo about kay Jose, na yung pagpapaninimula, yung bungad ng salita ng anghel na Jose, anak ni David, is para po siyang hint. Okay? Para po siyang hint na ito ay fulfillment. Itong sasabihin ko sa iyo ay ang pagsasakatuparan sa kung ano ang inihayag na nung una pa. Kasi mababasa natin dyan actually mamaya sa verse 22, ang anghel po ang nagsabi nun. Tama ba ang anghel? Yes. Ayun ay karugtong sa sinabi ng anghel. In verse 22, ano ba sabi sa verse 22? Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon. This is Matthew, I think. Okay, Matthew na po ito. Hanggang 21 lang pala yung sinabi ng anghel. Okay? Sorry, nagkamali ako doon. Hanggang verse 21 lang. But again, tandaan nyo po, itong dito, no? Ano ba tawag dito? Salutation or ano ba? yung parang title na idinagdag, no, ng mensahe ng anghel is Jose, anak ni David. It is something, again, na mahalaga kasi ito ay magiging tanda sa atin na itong sasabihin na itong ihahayag ng anghel at ihahayag dito sa parte ni Matthew is tunay ngang katuparan ng kung ano po ang inihayag na nung una. And I think alam na po natin yan na ang Mesiya ay manggagaling po sa linya ni David. Okay? So now, nakikita natin itong taong ito na kinakausap ng anghel is from the line of David. In which magiging ama ng Mesiya. Okay? So you see the connection here na tunay nga na siya ay magmumula sa linya ni David. And kung matatandaan niyo po, sa
ano talaga, sa humanity, siya po talaga ay kay Maria, no? Nagmula kay Maria, hindi po talaga kay Jose in some sense, no? But dahil nga po sa law, dahil sa batas, si Jesus po ay naging ama niya si Jose dahil po yun nga siya ay naging asawa ni Maria. Okay? So, yun po yung makikita natin dito ng sinabi na Jose, anak ni David. Okay? Napaka-importante din po niyan. Then, next po dito is yung instruction. Huwag kang matakot. This is the instruction ng anghel kay Jose. Huwag kang matakot na tanggapin si Maria sa iyong asawa. Kung tama po ang sasabihin ko or kung mali, pakiano na lang po ako. No? So, ito po ay hindi sinabi or walang propesiya sa Old Testament na about kay Jose. Yung connection ng Mesiya kay Jose sa magiging ama. Parang ang propesiya is more on patungkol sa anak ng Diyos and then sa birhen, sa babae. Parang yun ang meron tayong parang prophecy. Okay? Pero kung meron, please pakisabi. Pero so far, makikita natin dito na yung sinabi po ng anghel, huwag kang matakot na tanggapin si Maria is straightly a commandment or instruction ng Panginoon sa pamagitan ng anghel kay Jose. Okay? And in which, ito po ay ang utos na kung saan ay susundin naman ni Jose na mababasa natin sa verse 24. Okay? You see, ito pong instruction ng anghel in verse 20 ay susundin ni Jose na mababasa natin sa verse 24. In which, yan po, ito, dagdag ko lang to, katangian po yan ng isang matuwid na tao. Ang pagsunod sa kung ano man ang inuutos ng Panginoon sa kanya. Okay? Again, kung babalikan natin sa verse 19, we are talking about matuwid. Okay? And sa verse 19, nakita doon yung mga bunga ng pagiging matuwid ni Jose na nagmumula lang din sa Panginoon. Sana klaro na po yan sa atin. And here in verse 20, na may instruction, again, it's another extension ng pagpapakita or pagdidescribe ng isang taong matuwid sa mata ng Panginoon ay sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya nga in verse 24, susundin po yan may kita natin na sinunod talaga yan ni Jose. So, this is a reminder again for everyone na nandito at nakikinig sa online. We are obedient, no? Magiging masunurin talaga tayo sa ating Ama. Kasi nga may bago na tayong puso at tayo'y binuhay na. It's not impossible anymore na sumunod sa Panginoon. Yes, we will fall. We will stumble, pero we will never fall. Tayo po ay susunod talaga sa kanyang utos. So, it's a reminder, kapatid, masunurin ka sa Panginoon. Okay? Hindi na tayo anak ng pagsaway. Okay? Ephesians 2, verse 2. Hindi na tayo anak ng pagsaway. Dati yun. Kaya nga 'di ba nung Monday na pag-usapan natin na binili na tayo, 'di ba? Tinubos na tayo ng ama, ng groom natin. Natatandaan niyo 'yon? Tinubos na tayo. So hindi na kumbaga we are now part, no? Tayo na ay parte at kasali na sa sambahayan at kaharian ng Diyos. So hindi na tayo again slave of sin. Hindi na po tayo ganun. Kapatid, hindi ka na. Okay? Hindi ka na. Hindi ka na ganun. Jobert. Okay? Okay, hindi na. Hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan. Hindi na. But tayo na po ay mamumuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Di ba, Gab? Di ba? Ganun na. Ganun na tayo. Okay? Alright, verse 21. Patuloy ba tayo, verse 21? Baka may dagdag tayo, verse 20. Okay na po. Tol, baka may additional lang sa verse 20. Mamaya na. Okay, connect mo lang. Sige. Verse 21. Siya ay manganganak ng isang lalaki. Ito na. Ito yung patuloy na sinabi ng anghel. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Now, very interesting po itong sinabi ng anghel, no? By the way, yung pangalan po na Jesus ay mula po sa salitang Hebrew na Jeshua or Yeshua. Hindi ko alam kung ano yung tamang pronunciation, but ang ibig sabihin is the Lord is salvation. Okay? The Lord is salvation. At tunay nga
tunay nga na ang Panginoong Hesus ay ang nagligtas, no, sa kanyang bayan, sa kanila, sa ating mga kasalanan. So, kayo, baka may madadagdag sa verse 21. Sige, verse 21, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, Yeshua, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, dito nakita natin yung kahalagahan ng pangalan sa isang tao. Even when we read from the gospel, I mean from the Old Testament, Genesis. So sa Genesis doon nakita natin yung mga account or generations, no, from Adam down to Seth, down to Noah, down to Shem, down to Abraham, down to David, down to Jesus Christ, na ito pinag-uusapan natin. So ano nga ba ang meron sa pangalan? So hindi lahat ng nagsasabi Panginoon, Panginoon, no, will be saved. Pero siya na kilala ng Panginoon ay siyang nakakakilala sa Panginoon. And here in verse 21, pinapakita dito na walang ibang batang Jesus o Yeshua na hindi kayang iligtas sa kasalanan ang kanyang sariling bayan o ang kanyang mga pinili. So, pwede mong sabihin, I am being just a Calvinist, or kasi yan sila, mga kulto yan sila, Calvinist cult. Puro predestination ang pinag-uusapan. Puro sovereignty of God. Well, if God is not sovereign sa mga bagay na naganap dito sa text niya, then He is not the God of this text. And even kung babasahin natin sa maraming accounts, hindi ko sinasabing marami, but in the account doon sa Genesis, na kung saan nakipagtipan ang Panginoon, ang Diyos, kay Abraham, no? Siya ay nakipagtipan sa kanya. Yon. Siya ay nakipagtipan sa kanya, tuldok. And paano siya nakipagtipan? So, tol, pwedeng mag-request, pwedeng basahin natin yung Genesis 15, verses 17 through 18. So, though hindi ko kayo nililihis sa hindi ko kayo nililihis, ano. Nagdaragdag ako patungkol doon sa salita ng Panginoon. I mean, hindi ako nagdaragdag sapagkat ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, it is enough. Kung tayo ay separate sa salita ng Panginoon, and yun, masasabi natin na ito'y pagdaragdag. Pero ito'y pagdaragdag sa pagpapakita na tunay na ang Panginoon ay nagsasalita sa kanyang mga pinili sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. So, Genesis 15:17, nang lumubog na ang araw at madilim na, so gabi na po, isang hornong umuusok. Ano po yung horno? Oven, no? At isang tanglaw na nagniningas ang dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. So meron pong nangyayari dito, no? May mga hayop na hinati, no? Hinati half.
sa kanilang katawan. So, presumably, all these animals are dead animals na po. Patay na po. And verse 18, ng araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na sinasabi, ibinigay ko ang lupaing ito sa iyong binhi, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates. Hindi ko na po babasahin yung mga kasunod. Pero ano po yung gist, or ano po yung, hindi lang po gist, kung ano po talaga ang ibig sabihin ng gospel na ito, o ebanghelyo na ito. Ito ay pagpapakita na ang Diyos, our God is a faithful God. Na sinasabi niya na kung ang kanyang salita ay magkukulang or it will fail, so siya ay under sa isang covenant o sa isang maganda yung ano niya sa sa English, ang sabi, and on that day God cut covenant with Abraham. Cut, ibig sabihin kung siya ay hindi susunod o siya ay hindi magiging faithful sa kanyang pakikipagtipan kay Abraham, so lahat ng all the majesty of God ay mawawala, no? Siya ay hahatiin sa katulad ng mga ibig sabihin, he will exist, he will kumbaga, he will cease to become God. No? So you see, when God says that lahat ng kanyang pinili, no? For those he foreknew, di ba? Yung golden chain, for those he foreknew, he predestined, and those who he predestined, he called, and those whom he called, he justified, and those whom he justified, then he glorified. So that is the golden chain. And if God will break that, then he will cease to be God. And fortunately for us, no, God never ceased to be God. He has no beginning, and ultimately he will have no end. And you see how gaano ka-infinite ang Panginoon. And ngayon, dito nakikita natin. That's why it is also called gospel. It is called gospel or salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ay, anong ginawa niya? Merong, sa English po, mas madaling merong condescension na ginawa ang Panginoon. Na siya napakalawak, napakalaki, no? Ay ipinasok niya o isiniksik niya ang kanyang sarili sa napakaliliit nating mga utak at pag-iisip. Actually, wag po kayong matakot o wag kayong matakot magbasa o magbuklat ng inyong mga Biblia sapagkat dito nakikita natin ang habag ng Panginoon sa kanyang salita. Ito ay habag na nakita, 'di ba? Sino yung makakapag-recite ng John 1:14? No? We have seen His glory. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. And by that alone, that is a gospel for us. At ano yung kaluwalhatian na yun? Yun ay kaluwalhatian ng tanging anak ng Ama. Na puspos ng alin? Puspos ng biyaya at katotohanan. So, ibig sabihin, itong sinasabi ng anghel ng Panginoon, ito ang katotohanan. Anything beyond this teaching or doctrine is not the truth. And so, we curse them. Sinusumpa natin ang lahat ng lilihis sa salita ng Panginoon. And sa magsasabi na Jesus Christ cannot save, to what provision? Bakit hindi siya makakasave? Kasi hindi namin pinili. No. It is not you who wills, nor you who runs, but it is God in His mercy. Saan galing yan? Hindi po yan kay John Calvin. Galing po yan sa salita ng Panginoon. Let us open our Bible
in Romans chapter 9, I think. 9:16 ba yun, tol? Or 9:6? 9:16 yata eh. Romans 9:16. Romans 9:16 ba? Okay. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Oo, si Maria ang nanganak. Kaya si Maria ang tinatawag ng mga Romano Katoliko na ina ng Diyos. Well, yes, oo. Siya ay ina ng Diyos, pero ang gumawa noon sa kanya ay ang Diyos. Hindi siya Diyos. Hindi si Maria hindi si Maria, bagaman siya ay kaluwalhati sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa kanya. God bless her. No? But let us remain in our understanding that it is the blessor o siyang nagpapala ang pinakamalakas or kumbaga mataas sa lahat. So our assignment is itanong natin, is God transcendent or is God immanent? So according to R.C. Sproul, no, ang sagot doon, yes. He is both transcendent, siya ay nasa, kumbaga, he is above all, siya ay nasa itaas. Pero God is also immanent. Ibig sabihin, God is with us. Emmanuel. Okay? God with us. So that is the gospel of the Lord Jesus. So anything apart from Jesus that is in the Bible is an idol. So, if kapatid, ikaw ay nananampalataya pa rin sa isang Jesus na hindi nakakapagligtas, yan ay hindi tunay na Jesus. Amen. So, thank you no sa salita ng Panginoon. At ngayon, mas naging, kumbaga, binigyan talaga ng diin na si Jesus, ang Jesus, na tunay na Jesus. Okay? Kasi marami na po talagang mga Jesus, no, na mababasa natin, maririnig natin, pinapalaganap even namin dati, ibang Jesus. Pero iisa lang po talaga ang Jesus na makakapagligtas, no? At natandaan ko Acts 4:12, no? Acts 4:12. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So yan po ay ang paghahayag ni Pedro, no? Sa mabasa natin yan sa Acts chapter 4 verse 12. So I think maganda na naging warning or paalala po sa bawat isa na there's only one Jesus and nararapat lang talaga na makilala natin yung tunay, no, na Jesus. Bakit ko po to sinasabi tunay na Jesus? Kasi nga marami na pong iba't ibang Jesus ang pinapakilala ng kasinungalingan. Okay? Merong Jesus na puro awa, puro love. Pero again, mali din. Mali kasi yung definition nila ng love. Okay? But love is this, na tayong mga makasalanan, sabi ko nga nung Sunday, tayo na lahat, tayo na nararapat lang. And it is justice, no? Hustisya ang masaserve kung tayo man po ay mapunta sa impyerno. Kasi yun po talaga ang kalalagyan natin. Kasi yun talaga ang ating ginawa. Okay? Sabi nga ni Charles Spurgeon, 'di ba? Bert, 'di ba? You see connected no kanina sa BS natin. Sabi ni Charles Spurgeon, 'di ba? Those who perish chose to perish. 'Di ba? Decision natin iyon. Decision. It is our own will na gumawa ng kasalanan, maging rebelde sa Panginoon, kung kaya tayo po ay mapupunta sa impyerno. Pero love is this, na maging tayo, noong tayo man ay namumuhay pa sa ating pagkakasala or kasalanan. 'Di ba? May mga tao na
kinahabagan ng Panginoon, no? Na may mga tao na niligtas. May niligtas ang Panginoon. Kasi ang tanong nga po, 'di ba? Hindi bakit ako hindi mo niligtas? But ang tanong, bakit may niligtas ka? 'Di ba? Bakit meron kang niligtas? And it is because of the love. Yun po ang tunay na love, no? Holy love, no? So, kaya po siguro sa pagtatapos natin sa hapon na 'to, yung talaga, kilalanin natin ang Panginoong Hesus, no? Kilalanin natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita upang hindi po tayo malinlang. Sang verse nga yun, tol, na sinabi, I think Paul sa mga taga-Korinto, 'di ba, sabi niya, bakit napakadali niyong tanggapin yung ibang Hesus na hindi naman namin inihayag sa inyo? Bakit tinanggap niyo yung ebanghelyo na hindi naman ebanghelyo na aming inihayag sa inyo? 'Di ba? Sabi yan ni Pablo sa mga taga-Korinto. So maging maingat po talaga tayo, no? And there's only one gospel, and that is about the true Jesus Christ. 'Di ba? At 'yun ay ang anak ng Diyos, no? So, 'yun ang salita na naging tao, na siyang nagpakita, no, nag-reflect, no, ng kaluwalhatian, no, ng sa Ama, no, na nagmumula sa Ama. So, ayun po. I think 'yun ang aking magiging encouragement. Aralin po talaga natin ang salita, no? At ang Panginoon naman ang maghahayag sa atin ng katotohanan. So, pero kailangan natin basahin, no? Hindi siya yung parang, uy, alam mo na yung katotohanan. Hindi. Di ba, Bert? Kaya nga, di ba, bina-Bible study, kaya meron tayong Bible study. So, anyone, baka po may mga tanong or may maidadagdag? Meron pa po ba? Bert, baka may tanong ka, Bert? Sige, tol. Okay. So, ayan, welcome, Joe Bert. Ano? So, si Joe Bert, talagang this is the I cannot describe I will describe it as providence, tol. If you know the word providence is hindi lang po yan basta binigyan ka ng kung ano ang meron ka. Kasi that is very low view or mababang pagtingin sa kung ano ang ibig sabihin ng providence. So kung nandito ka sa Bible study na to, naghahangad ka ng mga bagay na pwedeng mangyari sa'yo o hindi mangyari sa'yo, well, mali yung napuntahan mong Bible study, mali yung napuntahan mong grupo, no? Kasi dito, we define the work of God based on what is written on His Word. And providence, ang ibig pong sabihin ng providence, because God is all-knowing. No? Alam niya ang lahat, even your future, even your death, even your glorification. Kanina, binanggit ko na sa inyo yung golden chain na kung saan, for those whom He foreknew, He also predestined. Those He predestined, He called. Those Him He called, He justified. Those whom He justified, then He glorified. And that is according to His providence. Nakita niya na lahat ng Kanyang ibibigay sa iyo. At hindi yon dahil sa kung ano man ang iyong gagawin. No? Sapagkat, klaro naman sa Romans 9, bago pa man yung magkakambal ay isinilang at makagawa ng mabuti sa masama. No? It is God na pumili na si Jacob ay kanyang mamahalin at si Esau ay kanyang, ang tawag doon, kanyang kasusuklaman. No? Gaya ng nasusulat, si Jacob aking minahal, ngunit si Esau ay aking kinasuklaman. Well, is that injustice? No, it is not injustice. And hindi po yan pagpapakita na ang Panginoon ay kanyang kinokontradict ang kanyang isa sa kanyang attribute. Well, hindi ko po sinasabi na maraming attribute ang Panginoon. Ang Panginoon, His attribute
His attributes, no? Namely, napakarami pong attributes ng Panginoon, and merong mga attributes na pwedeng i-communicate sa atin. Ibig sabihin, tayo pwedeng maging mapagmahal, pwedeng maging maawain, pwedeng maging just, or alam niyo yan, yung basta refers to justisya. Pero lagi nating tatandaan na ang Panginoon, ang kanyang attribute ay kumbaga, when we talk about love, no, it is not, hindi po yan ibig sabihin na yung love na kung ano yung alam natin, kundi kung ano yung love na tawag dito, inihayag niya. At yun ay ano po ang attribute ng Panginoon? He is eternal, and therefore His love is eternal. God is pure, and therefore His love is pure. God is holy, and therefore His love is holy love. And God foreknew everything. He knows everything. God predestined everything. And so His love is a predestining love. Ibig po sabihin, providence comes from that word, pre. Okay? Sabihin, bago pa man nakita ng lahat, God saw it. Kaya nga, di ba, provision. Sa po yung word na vision? Vision, television, provision. Nakita na ng lahat. Nakita na ng Diyos ang iyong pangangailangan. Kaya nga po, hindi ko po kayo one of the fruit or makikita na ginagawa ng isang Kristiyano ay siya ay madasalin. Pero yung pagdarasal niya ay pagtitingala lamang sa provision na meron na ang Panginoon. Hindi na siya humihingi ng provision na yung low quality na provision na okay, pengin naman yan, so bibigyan kita. Pengin naman yan, so bibigyan kita. Hindi po. Nakita niya na lahat ng bagay na ibibigay niya sa iyo. At kung ikaw ay kanyang pinili, so buhay na walang hanggan ang kanyang ibinibigay sa iyo. So ano man ang mangyari sa buhay na ito, kahit man mga trials or tragedies, that is all accounted as the providence of God. It is His provision. So sana naiintindihan nyo. Amen. Okay. So, gusto niyo provision? Amen. Natanggap natin yung tunay, no? And we praise God for that. Na kinawaan at kinabagan tayo at tayo'y naligtas. Kaya nga tanging ligaya na lang talaga natin. Ang tanging ligaya lang talaga natin ay ang Panginoon. 'Di ba? Kaya po mapapansin niyo sa mga salmo, no, sinasabi, the Lord is my portion. God is my portion. And wala na tayong ibang kailangan. Siya lang. No? And it's more than enough. He is more than enough. Sige po, dito muna tayo magtatapos. So, I hope and pray na na-encourage ang bawat isa, no, ngayon na mas nakilala natin at mas nabigyan tayo ng kaalaman kung sino ang Panginoon, kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Ayan po ay sapat na upang tayo ay, di ba, mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban, no? Yung pagkakilala natin kung sino siya, no? Kung sino siya. So, mag-aral po tayo ng salita at patuloy tayo sa verse 22 bukas. Sige, tayo po ay mag-close na, no? Let us pray. Panginoon, salamat o Diyos na bago pa man itaguyod ang lahat po ay iyong itinakda na. At salamat Panginoon dahil ayon sa inyo, sa iyong soberanyang pagtatakda at pagpapasya para sa kapupuri ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari at nangyayari at mangyayari. At lahat ay ayon po sa iyong itinakda. O Diyos, tunay nga na ikaw ay banal at perpekto na at
kami po ay puno din ng pasasalamat na kahit na napakalimitado ng aming pag-unawa sa pamagitan ng iyong habag ay pinapaintindi at pinapakita mo itong mga bagay na ito. At kami ay araw-araw patuloy na namamangha sa kung gaano kadakila ang iyong plano, gaano kadakila ang iyong itinakda. O Diyos, maraming salamat dahil kami na naligtas ay sa pamagitan lang po ng iyong habag at ng iyong awa. Patuloy po kaming humihingi at nagpapasalamat sa pag-iingat na gagawin mo sa bawat isa. At lahat ng ito ay para po sa ikapupuri ng iyong pangalan at wala nang iba. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. Thank you po sa lahat na nakasali. See you po ulit bukas. Bert, thank you. And sa lahat, Tita Che, salamat, Ate Arshan, Rodriguez, Sandits, and Mendez. Bye-bye. Bye, Kissy. Bye, everyone.